32 taong gulang na ang dumulog sa aming tanggapan pero wala pa rin siya ng isa sa pinakamahalagang dokumento, ang birth certificate. Nahihirapan daw siya sa pagkuha ngayon dahil pati buong pamilya niya hindi rin naiparehistro ang kapanganakan. Hinanapan ng solusyong yan ng inyong Kapuso Action Man. Problemado ang 32 anyos na si Yan. Sa loob kasi ng mahigit 3 dekada, hindi siya nagkaroon ng mahalagang dokumento ng pagkakakilanlan, ang kanyang birth certificate. Hindi po kami napairehistro ng aking mga magulang. Hindi ko po alam ang dahilan kung bakit. Sinubukan na raw niyang magpa-delayed birth registration sa local civil registry. Pero yung kakulangan po ng supporting documents, kagaya po ng birth certificate po ng mga magulang ko po, kasi wala po talaga silang record. At hindi na rin po ako nagtataka kung kami walang record kasi sila po mismo is wala din po. Tanong niyan, makakuha pa kaya siya ng birth certificate gayong wala ring birth certificate ang kanyang buong pamilya? Hindi ko rin naman po alam kung saan po yun kukunin. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Philippine Statistics Authority. Ayon sa ahensya, pasok sa kanilang Birth Registration Assistance Project o BRAP ang kaso ng pamilya ni Yan. Lalo't kasama sila sa 3.7 milyong Pilipino na wala pang birth certificate sa bansa base sa 2020 Census of Population and Housing. Daraan sa masusing investigasyon ng proseso bago tuluyang i-waive ang ibang requirements na nakasaad sa Memorandum Circular 2024-17 at 17-A. We recognize nga na may mga kababayan tayo, mahirap talagang mag-produce ng kanilang supporting documents. Then yung ating pong PSA sa Bicol, kung saan man yun, sa aming regional office or sa aming probinsya, pwede po kami mag-facilitate ng out of town na process ng delayed registration. Lubos na nagpapasalamat si Yan ngayong gumugulong na ang delayed birth registration ng kanyang pamilya. Tututukan namin ang kasong ito. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Lumabas sa pagdinig sa Kamara na sumulat ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte sa Commission on Audit na huwag sundin ang sabina ng Kamara na nagpapasumite ng mga audit report nito tungkol sa confidential funds ng OVP. Natuon din ang pagdinig sa 2 pang kahina-hinalang mga umanong acknowledgement receipt na isinumite ng OVP at ng DepEd. Nakatutok si Marisol Abduraman. No-show pa rin si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Accountability na nag-iimbestiga kung paano ginastos ang confidential at intelligence fund ng kanyang tanggapan. Ang dumalo ngayong araw, ang pinasabina ng komite na si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni Duterte. Pero ayon sa kanya, tagapamahala lamang siya ng pagpapatupad ng socio-economic projects ng BICE at wala umano siyang alam tungkol sa paggamit, disbursement at liquidation ng confidential funds. I am purely handling, as I mentioned, operational concerns. There are areas, for example, that I am not privy to. One of which is the matter of confidential expenses. Although I would wish to answer really respectfully as regards the matter of the confidential expenses, it is something that I have not really been privy to from the very beginning. Lumabas sa pagdinig na sinulatan ni Lopez ang Commission on Audit para sabihan itong huwag sundin ang sabina ng Kamara na nagpapasumiti ng mga audit report nito tungkol sa confidential funds ng OVP. Sabi niya, alam daw ito ni Vice President Sara Duterte. That letter does not in any way seek to undermine the power of Congress. It is simply a request to the Commission of Audit, given that there is still an ongoing audit investigation. That's why we requested that since hindi pa naman po natatapos yung audit, hindi naman po din tama na ibibigay na muna yung ganong documents. But Attorney Lopez, that is not a call for you to make. Right? Your Honor, precisely because you are the agency that is being investigated. You're asking another agency not to cooperate
with Congress when an ongoing investigation is happening. Hinihingan namin ng pahayag tungkol dito ang bise. Matapos naman pagdudahan ng komite ang mga acknowledgement receipts na pirmado ng isang Mary Grace Piatos, natuon ang pansin sa dalawa pang kahina-hinala umunong acknowledgement receipts na isinumiti ng Office of the Vice President at ng Department of Education bilang patunay na natanggap umano ng nakalagda ang ibinayad na pera. Parehong pirmado ng isang Coco Villamin pero magkaiba ang lagda. On the left side, with black ink, that's from the OVP. On the other side is from DepEd. Okay, pakibasa po yan, yung pangalan din po dyan sa DepEd. Parang parehas po, Mr. Chair. Parehas po, no? Yes, Mr. Chair. It's very obvious, Mr. Chair, na hindi lang po si Mary Grace Piatos ang nakita po nating questionable. Nakikita din po natin na may mga acknowledgement receipts, Mr. Chair, na pare-pareho yung pangalan, na magkakaiba yung date, na magkakaiba yung kanilang pirma, Mr. Chair. Hindi dumulo sa pagdinig ngayong araw si Vice President Sara Duterte na dati nang nagsabing nasasayang lang ang kanyang oras dahil hindi naman daw siya tinanong nang huli siyang dumalo rito. Dati nang sinabi ng bise na walang maling paggamit sa kanyang confidential fund. Wala pa rin sa pagdinig ang apat na opisyal ng OVP na sina Assistant Chief of Staff and Bids and Awards Committee Chair Lemuel Ortonio, Special Disbursing Officer Gina Acosta, dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Cherry Fajarda at SDO Edward Fajarda. Lahat sila nasa official travel kaya hindi raw sila makakadalo sa pagdinig. Sabi ng mga mambabatas, nananadya ang mga ito na iwasan ang pagdinig ng komite. Ang hindi po pagdalo sa mga committee hearing ng Kongreso ay pwede pong makasuhan ng kriminal. Dahil ito po ay tinatalaga ng batas na ang pagpunta dito ay mandatory para sa mga public officials. Pero sabi ng komite, hindi nila tinanong ang bise ng dumalo ito dahil hindi naman daw siya under oath. Makailang beses din daw nilang inbitahan ang Vice President. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Cash, milyong-milyong pisong halaga. Yan ang natagpuan ang buksan ang mga vault na nakuha mula sa sinalakay na BPO company na Central One Bataan sa Bagak sa Bataan. Nakatutok si Salima Refran. Sa bisa ng utos ng korte, pinagubuksan ang 12 money vault sa sinalakay na BPO na Central One Bataan sa Bagak Bataan. Unang sinubukan ng code pero nabigo silang buksan. Kaya gumamit na ng hydraulic cutters at ibang equipment ng Bureau of Fire Protection para buksan ang mga ito. Bulto-bultong pera na nakaplastik pa ang nakita sa isang vault. May ibang currency pa. May mga dokumento ring nakuha. Hindi na nagbigay ng pahayag ang kinatawan ng BPO pero nakipagtulungan sila sa mga otoridad at sinaksihan pa ang pagbubukas ng vaults. 2 vault ang nauna ng binuksan ng ire ng BPO na naglalaman na mahigit 30 milyong piso. Sinaksihan ang pagbubukas ng vaults ng CIDG, AMLAC, kinatawan ng barangay at ng Central One Bataan. Sa bilang ng Anti-Money Laundering Council at ng CIDG, nasa 12 million pesos na ang laman ng 2 vault. Nagpapatuloy ngayon yung inventory ng CIDG dito sa mga laman nitong isa sa mga binuksang vault dito sa Central One Bataan. Bukod dun sa binibilang na pera ay nakakuha rin ng mga dokumento na susuriin ng mga otoridad. Sinaksihan ito ng mga kinatawan ng PAOK, CIDG, AMLAC, maging mga taga-barangay at mga taga-Central One Bataan. Ito po yung pera. Operations po ito. It's a big company employing 1,600 employees. So, this money used for operations. Again, we are here to cooperate with the authorities. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Mabilis na tsikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Kilig is in the air ng iserenade ni Zephanie at ng Batang Riles Boys ang kanilang fans sa isang mall show sa Malabon City. Kilig ang hatid ni Miguel Tan Felix, Kokoy De Santos, Bruce Roland, Rahil Birria at Antonio Venzon. Mapapanood natin soon ang Batang Riles sa GMA Prime. Bianca Umali is in her A-game dahil for the first time, finlex ni Bianca ang kanyang gun skills sa firing range.
Back-to-back solo comeback ang aabangan natin from our Blackpink girls. Una na dyan si Rosé for her single na #1 Girl this Friday. Pati na rin ang debut album ni Lisa na Alter Ego this February. In other K-pop news, pansamantala namang titigil sa group activities ang Tomorrow by Together leader na si Subin dahil sa kanyang health issues. Malaking palaisipan para sa mga taga-Catanduanes kung paano babangon kasunod ng pananalasa ng super bagyong Pepito kung kailan malapit pa naman ang Kapaskuhan. Marami ang nawala ng tirahan at umaapela ng tulong. Ang sitwasyon ng mga nasalanta roon sa live na pagtutok ni Joseph Moro. Joseph. Vicky, andito tayo ngayon sa bayan ng Pandan. Isa ito dun sa hilagang bahagi, mga bayan na nasa hilagang bahagi ng probinsya ng Catanduanes. At walang ilaw pa sa ngayon. At yun ang ating mga kababayan dito ay nag-aabang pa rin ng tulong. Sa bayan ng San Andres sa kalapit ng Virac, hindi makakaila ang pinsalang dulot ng super typhoon sa probinsya. Ang mga bahay dito sa Barangay Codon ng mga bubong nilagyan ng sakong may buhangin para hindi malipad. Panorte ng Catanduanes, may ilang mga landslides kaming nakita. Papalapit ng Karamoran, bagsak ang maraming poste ng kuryente. Ang gym na gawa sa bakal sa Barangay Dariao hindi pinatawad. Nangihingi ng tulong ang barangay na maipagawa ulit ito. Yan ang evacuation center. Anong bumagsak? Anong nangyari sa mga tao? Hindi na nga Sa Barangay Baybay, Karamoran, mga residente nag-aabang ng tulong ang sumalubong sa amin. Ito ang naiwan ng Pepito dito sa Barangay Baybay. Halos wala na talagang natira doon sa kanilang mga bahay. Ang kailangan nila daw ngayon ay mga construction materials, mga yero, kahoy at syempre pagkain. So halos lahat dito kasi tabing dagat to, walang natira sa kanilang mga bahay at nangangailangan sila ng tulong. Sa bayan ng Pandan, mga na-recover ng mga nag-ibang bahay din nila ang ginagamit para mag-repair. Wala pa rin kuryente sa lugar at nananawagan din sila ng tulong sa pamahalaan. Vicky, ayon naman sa Office of Civil Defense o OCD, nakaschedule na yung tinatayang lampas 3,000 na mga GI sheets, mga yero yan at mga repair kits para dito sa Catanduanes. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Mga kapuso, tuloy-tuloy na ang pag-iral ng Northeast Monsoon o amihan pero dahil kauumpisa pa lamang, piling lugar lang muna ang makararanas ng epekto niyan. Sa extreme northern Luzon pa lang, umiihip ngayon pero asahan na unti-unti na itong mararamdaman sa iba pang bahagi ng Luzon sa mga susunod na linggo. Bukod sa malamig na amihan, umiiral din ang easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin. Dahil sa pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin, nabubuo naman ng shear line. Ang tatlong weather systems posibleng magdala ng ulan sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, walang ulan sa halos buong bansa maliban sa Quezon, Northern at Eastern Samar pati sa Aklan. Pagsapit ng hapon, may mga kalat-kalat na pag-ulan din sa Cordillera, Mindoro Provinces, Ilocos Sur, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Posible rin yan sa iba pang bahagi ng Western Visayas, ilang bahagi ng Negros Island Region, gayon din sa Samar at Leyte Provinces. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan pero pwede pa yang magbago kaya magdala pa rin ng payong sakaling magka-thunderstorms. Samantala, ayon sa Pag-asa, walang bagyo na inaasahang makaka-apekto sa bansa ngayong linggo. Pero posibleng sa kalagitnaan ng susunod na linggo ay may pumasok na bagong sama ng panahon at may tsansang tumbukin ang Southern Luzon o Visayas. May tsansa pa rin itong magbago mga kapuso kaya patuloy na tumutok sa updates. Isinailalim na rin sa state of calamity ang probinsya ng Aurora dahil sa pananalasa ng superbagyong Pepito. Ang paghagupit niyan at ng iba pang naunang bagyo, bilyong-bilyong piso na ang iniwan sa infrastruktura at agrikultura. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang kambal na ulan at hangin dala ng Super Typhoon Pepito na naranasan sa Dipakulaw, Aurora, nag-iwan ng malawakang pinsala sa kabuhayan at kabahayan ng mga residente. Nagkalat ang mga yero sa kalsada, nagtumbahan ng mga poste, habang tuluyang pinadapa ang mga puno. Ang ilang mga bahay nagkawasak-wasak na.
May mga motoristang halos 3 araw na raw stranded dahil may kaling hindi madaanan dahil sa mga humambalang na puno at pagguho ng lupa. Sa ilang bayan na binayuri ng bagyo, pahirapan ang pagbangon. Dahil dito, idineklara ang state of calamity sa buong Aurora para matulungan ng mga residente sa gagawing recovery at rehabilitation sa buong lalawigan. Idineklara rin ang state of calamity sa bayan ng Tumawini sa Isabela. Sinamantala naman ng ilang magsasaka sa bayan ng San Mateo ang pagsikat ng araw para makapagtanim ng mga punlang palay. Mataas na rin ang sikat ng araw sa Lalo, Cagayan, pero hindi pa rin humuhupa ang baha. Ganyan din ang sitwasyon sa Tuguegarao, kaya pahirapan para sa ilang motorista ang makadaan sa mga kalsada. Sa Catanduanes, kung saan unang tumama ang bagyong Pepito, hindi nakaligtas maging ang mga paaralan gaya ng Lumabaw Elementary School sa hagupit ng bagyo. Ang isa sa kanilang classroom nawasak ang kisame habang nabasa ang ilan sa mga gamit ng mga guro. Kaya panawagan nila, tulungan niyo po kami, mai-build po ulit ang aming school. Tulungan niyo po kami na makapag-start ulit. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, aabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura ng pinagsamang epekto ng mga bagyong Nika, Ophel at Pepito, habang mahigit 8 milyong piso naman ang pinsala nito sa agrikultura. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Tutulong daw ang Japan sa Pilipinas pagdating sa disaster risk reduction matapos ang sunod-sunod na pananalasa ng bagyo sa bansa. Tiniyak yan ni Japan International Cooperation Agency o JICA President Dr. Tanaka Akihiko sa kanyang courtesy call kay Pangulong Bongbong Marcos kanina. Nakiramay rin si Akihiko sa mga nabiktima ng mga nagdaang bagyo, gaya ng mga nararanasan din nila sa Japan. Sa kanilang pulong, nabanggit ni Pangulong Marcos ang issue sa flood control at water management. Nagpasalamat din ang Pangulo kay Akihiko sa patuloy na kooperasyon ng JICA at pagiging anyay important partner nito sa bansa.